nakita kasi ako ditong article, pero medyo matagal na to. Pero isang ka-clear din ang nag-remind ito sa atin. Isang ka-clear din. Okay? Hindi ako nagdala ng mic eh. Sabi ko, akala ko nga hindi ako makakapag-vlog. So anyway, eto na. Nakita niyo na to siguro, mga ka-clear. Okay. May isang ka-clear din ang nag-remind sa atin ito. Okay? Ito yung isang article ng Washington Times. The Washington Times. Okay? Ito yung title na ginawa niya sa kanyang article, mga ka-clear. Sara Duterte, daughter of jailed pro-China leader, announces presidential run in the Philippines. Mga ka-clear. Siguro kahit i-deny, ito yun kahit i-deny ng mga Duterte na hindi sila pro-China, pero yun yung tingin sa kanila Diba? Tingin sa kanila ng mga taga-ibang bansa. Diba? Maybe yun din ang tingin ng karamihan sa mga dayuhan natin dito, diba? So, yung ibang bansa, katulad niyan, may article. Actually, imagine yung mga clear. Ito ay, ayan. Ito pa sinulat to sa Seoul, South Korea. Diba? So, yung nararamdaman ng mga kababayan natin dito, na ang mga Duterte ay pro-China, mukhang hindi lang mga Pilipino, hindi lang yung karamihan sa mga Pilipino ang nakakaramdam nun o nakakapansin, nakakaobserba. No? Kasi ito, di ba? Sa dinami-dami ng description para kay VP Sara bilang isang vice presidente. Pwede mo i-describe na kung masipag ang isang vice presidente, di ba? Pwedeng the workaholic vice president. Di ba? Pero mas pinili ng Washington Times na i-describe siya as daughter of jailed pro-China leader. Di ba? Ito ay February February 18, 2026. Nag-announce siya na siya ay kakandidato. Okay? So, lakayan natin mga Oops. Yan. Basahin natin The Philippine Vice President Sara Duterte, 47, announced on Wednesday she will run for the presidency in 2028, expanding the bitter feud. So, alam talaga ni Mama. Hindi na makakaila yung kanilang yung itong klase na naging relasyon ng Vice Presidente sa Pangulo. Di ba? A bitter feud between her and the President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mr. Marcos, kailangan pa talagang ilagay ang edad, no? Is constitutionally limited to a single 6-year term. It is unclear who in his camp would rise to Ms. Duterte's formidable challenge. So, ibig sabihin mga kapatid, bakit unclear? Kasi hindi pa naman iniisip ng Pangulo yung pangangampanya. Hindi pa iniisip ng Pangulo ang pamumulitika. Marami pa kasing dapat gawin. Diba? Marami pa dapat gawin. Katulad niyan, diba? Nasusuong tayo sa isang sitwasyon na kahit hindi natin pinili, ginusto, dahil nagkaroon ng hindi magandang relasyon ang Israel at ang Iran, damay talaga. Kahit na nagsusumikap talaga ang gobyerno at ang mga economic team at yung mga negosyante natin dito sa Pilipinas na mas lalong pagandahin. Diba? Yun yung kasi yun yung projection Diba? Na after the flood control mess na talagang pinaimbestigahan ng Pangulo, ang projection ay aangat na ang Pilipinas. Kasi nag-i-start na yung pag-iimbestiga dito, pinapanagot ang dapat na managot, pero may mga sitwasyong hindi hawak ng Pilipinas, hindi hawak ng presidente. Diba? So, well anyway, tuloy tayo. Yun hindi pa po pinag-uusapan ng Pangulo ang politika kung sino yung susunod na kakandidato sa 2028 kasi mas marami pa talagang dapat na intindihin. Kanina nag-announce ang Pangulo ng mga dapat na gawin dahil ramdam nila yung magiging epekto nito.
sa bansa natin. Kasi pag hindi pa talaga nagkaroon ng ceasefire sa nangyayaring higwaan sa Israel at Iran, maaapektuhan at maaapektuhan talaga tayo. Kasi kung tutuusin, basic pagka, uh, yung the law of supply and demand, alam natin yan. Kapag kumonte ang supply, alam natin, pag sumobra ang demand, konti ang supply, definitely, ang price nag-i-increase. So, doon yung naghahanda talaga ang Pangulo at talaga, di ba sabi ko nga, nagkaroon kami ng emergency meeting nung bago siya nagkaroon ng press con, talagang pinaghahandaan to. So, isipin nyo, ang Pangulo naghahanda para sa ganitong klaseng sitwasyon, pero yung iba dyan, talagang pag in-interview mo, politika lang talaga at paninira. Yun yung medyo siguro hindi ka tanggap-tanggap dahil instead na magtulungan, lalo na sa panahon ngayon, politika pa ang naiisip, pamumulitika pa ang naiisip. Anyway, tuloy tayo. Though Mr. Marcos and Mr. Duterte joined forces for his 2022 presidential run, their relationship has imploded spectacularly. Diba? Okay, ito medyo nagkamali ang dito, ang Washington Times. Kasi hindi sa agriculture, si Pangulo po ang tumayo muna na agriculture Department of Agriculture na bilang secretary. Ang binigay po kay VP Sara ay education. Okay? In the cabinet, he made her responsible, correct natin to, for education rather than her preference. Ano bang preference niya? Defense, and oversaw investigations into her funding. And ayan, oversaw investigations into her funding. So, alam na rin ng buong mundo kung ano yung nangyayari, hindi umanong paglustay ng Vice Presidente. So mga kapatid, tignan nyo. Kung siya kaya ang DND Secretary ngayon, what do you think will happen? At ito lang naman kung kaya namang magtrabaho bilang cabinet secretary, okay lang naman. Ano problema? Baka pinipili niya yung defense tapos hindi naman niya kaya. Diba? Ano yung knowledge niya para maging defense secretary? Diba? Anong capacity niya na maging defense secretary? Kung tutusin, although di natin minamaliit, diba? Pero parang mas mahirap, for me, it's my take, parang mas mahirap ang maging secretary ng defense considering na meron tayong mga issues, especially na with China. Diba? So, mas critical ang posisyon ngayon ng DND. Siguro kung dati wala, kasi mga kalaban lang yan or mga ang pinofocus before mga terorista. Mga terorista. Mga kapwa natin minsan Pilipino na terorista di umano. Yan. Pero ito kasi iba eh. So mas mahirap on my part, mas mahirap maging DND secretary because may ibang bansang involved. At kung ang bansa na yon lumalabas sa obserbasyon ng ibang bansa na kumikiling sila. So paano na yung magiging stance natin sa West Philippine Sea? Napamigay na kaya yung Kalayaan Island Group? Diba? Kasi yun yung nagiging isyung malaki. Although sinabi naman ni Senator Marcoleta, wala naman siyang balak ipamigay yung KIG. Pero naging issue siya. Diba? So, okay, balik tayo mga kapatid. Lakihan natin para mabasa. Yan. Okay. After this, her high-profile father, high-profile talaga, former President Rodrigo Duterte, subsequently opened verbal fire upon Mr. Marcos, calling him weakling and junkie. Diba? Pero, mga ka-clear, ang tanong natin, sinaway ba man lang
ng Vice Presidente ang kanyang ama sa pambabastos sa Pangulo. Wala tayong nadinig. Wala tayong nakitang pagtutol man lang, diba? Ng kanya ni VP Sara sa mga tinuran ni dating Pangulong Duterte. Okay, so tuloy tayo. After resigning Mr. Marcos cabinet, Mr. Marcos cabinet in 2025, she said perhaps fastidiously that she had hired, eto na, sabi ko sa inyo mga kapatid, balitang-balita she had hired an assassin to shoot him. So how can they deny? Di ba sabi ni Representative Suntay, joke or hindi seryoso? Kahit sa ibang bansa, ayan, that she had hired an assassin to shoot him.